Well, basically, ang Philippine Overseas Labor Office, o yung tinatawag nating POLO, ito yung the Department of Labor and Employment's operating arm with regards to the implementation of Philippine labor policies and programs to protect the rights and to promote the welfare and interests of OFWs here in Malaysia. So basically, we have two functions. One is labor documentation, and two is the provision of welfare services to our overseas Filipino workers. Pagdating sa labor documentation, bale kami yung nag-accredit ng mga Malaysian agencies and principals na ina-allow natin sila to hire Filipino workers sa atin. No? We ensure na yung minimum requirements natin for the protection of our laborers, workers, ay nami-meet nila. So we also verify contracts, no? And see to it na yung mga principals ay talagang qualified to be the employers of our workers. Pagdating naman sa welfare assistance, we do have the Migrant Workers and Other Filipinos Resource Center or MWOFRC kung tawagin natin. Dito, nabibigyan natin ng immediate relief ang mga workers who are in distressful situations. Dito rin, aside from providing halfway house for these workers and a venue para malutas yung kanilang mga problema or hinaing sa kanilang mga employers, dito rin natin pinapatupad yung tinatawag nating skills training program. So just last month, nagpag-graduate tayo ng more than 500 workers in 32 courses ito, no? 10-month course mga to. And this has been going on for a long time already, and the Philippine Embassy and the POLO are very proud talaga sa skills training program na pinapatupad natin dito sa Malaysia. We do have, we encourage the formation also of organization of Malaysian agencies para mas madali yung pag-communicate sa kanila ng mga bagong pulisiya or pagbabago sa pulisiya ng gobyerno pagdating sa deployment ng workers natin dito. And I really think this is working out kasi never in the history of the MWFRC na nagkaroon tayo ng napakakunting number of workers at any given time na dumulog doon at inilagay natin sa halfway house dahil sila ay may problema sa kanilang mga employers. And even if they do have problems, in a very short time na natin ito, na lulutas natin ito kasi nakuha na natin yung cooperation ng mga Malaysian agencies pagdating sa resolution ng cases and problems of our workers. This is the Migrant Workers Resource Centers. Karamihan dito mga kababaihan kasi if I would like to share sa tinatalang mga about 66,000 workers that we have in Malaysia, about 63% or about 40,000 plus are household service workers. So, karamihan talaga ng mga workers natin dito sa Malaysia ay kababaihan at nasa vulnerable occupations, so to speak. That's why talagang pinag-iigihan namin ng pag-implement ng mga protective mechanisms para itong mga workers na nasa vulnerable sector ay maprotektahan. Alam ho ninyo, kasi ang Malaysia, Duterte country talaga yan eh. If you know, more than 95% po yung mga bumuto dito na OFWs are talagang solid Duterte, for President Duterte. So yung pagkalagay kay Presidente Duterte as President of the Philippines, parang na-revitalize ang workforce natin dito. So yun ang masasabi ko. Malaki yung significance ng visit ni President dito kasi syempre I would like to believe na pinapaigting pa ang relasyon natin with Malaysia yung sa pagpunta dito ni Presidente. And that would mean it will redound to betterment ng protective mechanisms for our workers aside from other things, no. So malaki yung very positive yung pagtingin nila sa visit ni Presidente dito ngayon, especially sa ating mga workers, no? Sa ating pong bayan na Pilipinas. Dito po sa Malaysia ay host po ito ng
more than 60,000 of our Filipino workers, and I would like to believe, and I do believe, na protected po ang mga workers natin dito. Ang mga protective mechanisms ay andoon, ipinapatupad ng Philippine Embassy with the cooperation of the Malaysian employers and the Malaysian government. So, as a whole, maganda po ang kalagayan ng mga workers natin dito sa Malaysia. Ang masasabi ko lang po sa mga gustong pumunta dito sa Malaysia para magtrabaho, dumaan lang po kayo sa tamang proseso. Kasi po, dito lang po kayo mabibigyan talaga ng karampatang suporta at tulong both ng Malaysian government, ng mga principals or employers, at lalong-lalo na po ang Philippine Embassy or the Philippine government. Salamat.